Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa isa nating kababayan na si Baby Brace Ezekiel Paul Jan. Siya ay pumasa sa EPS topic exam at maganda ka na sa skill test kabayan at nakakatuwa lang dahil marami sa mga subscribers ko or mga nanonood sa aking YouTube channel ang pumapasa sa EPS topic exam. Congrats kabayan! Ang video ko ngayon ay para sa iba nating mga kababayan na OFW dito sa South Korea. At kung matatandaan ninyo, yung video ko na yan, nung pumunta ko ng Hewadong, bumili ako ng pagkain Pinoy, Pinoy food, ay pagkatapos kong kumain nun ay tumambay muna ako sa harap niyan, sa harap ng kainan, at nagpahinga muna ako kasi busog. Tapos merong isang Pinoy na nagtanong sa akin, ang sabi niya ay saan daw banda yung Metrobank? Ay sabi ko ito, nasa likod ko lang, yung akit ka lang dyan sa second floor. At hindi ko naman tinanong kung anong gagawin niya. Tapos bigla siyang pumunta nga. Tapos maya maya, biglang bumaba na rin. At ang sabi niya ay, ano daw, tiningnan lang daw niya. Ang edad siguro nito, hindi ko na rin natanong yung edad. Ang edad siguro nito ay halos magkapareho lang kami ng edad. At maya-maya ay nagkwento siya. Ang sabi niya sa akin ay bahala na kayo kung maniniwala kayo sa kwento ko na to, pero totoo ito at nakakwentuhan ko nga ito. Itong YouTube channel ko naman ay wala namang pilitan to. Kung sino lang yung gustong manood, ganun lang. Yung pagbabanga niya kasi tiningnan nga lang daw niya yung Metrobank, yung loob. Tapos maya-maya bigla siyang nagsabi sa akin nagkwento na ang sabi niya ay, boss, ang hirap talaga ng buhay sa Pilipinas, Sabi niya sa akin ganoon. Sabi ko, mahirap talaga. At pag wala kang matinong hanap buhay sa Pilipinas, talagang mahirap talaga. Tapos, sabi niya ay yung ibang mga kamag-anak daw niya ay halos na daw, parang ayaw na daw siyang pauwiin kasi nga ang gusto lang yata sa kanya ay yung parang sustento lang. At ang sabi daw sa kanya huwag ka nang umuwi, dyan ka na lang. Tapos tinanong ko siya kung yung mga anak ba niya ay nag-aaral. Sabi niya ay tapos na raw at nakatapos na ng college yung ibang mga anak niya at lahat ng anak niya nakatapos na. Sabi niya ay may mga trabaho na rin daw. Sabi ko sa kanya, bakit ayaw pang umuwi? Total naman tapos na yung mga anak mo. Pag umuwi ka sa Pilipinas, kung hindi ka man makahanap na ng trabaho, siyempre may tutulong na sa'yo. Ang sabi niya ay parang nasanay na raw ang katawan niya dito sa trabaho. Hindi ko lang alam kung pero hindi ko na rin siya natanong kung may asawa ba siya o hiwalay na sa asawa. Ang pagkakasabi niya ay hinahanap daw niya ng katawan ang trabaho. Parang ganoon, pag wala raw pasok o kaya mga day off, mga holiday ay para daw nanghihina yung katawan niya. Pero ang tingin ko dito, hindi naman siya kumbaga parang ayaw na lang niyang umuwi kasi nasanay na siya sa buhay dito o maaaring baka hiwalay na sa asawa, kaya gano'n. Tinanong ko din siya kung ilang taon na siya dito. Ang sabi niya sa akin noon, kasi ang dating kontrata dito talaga nung mga una-una pa lang ay 3 years plus 3 years. Tapos sabi nga niya, nung pagkatapos niya ng 3 years na panghuli, bali naka 6 years na siya rito, ay hindi na kasi pwedeng bumalik, hindi na makakabalik. Dati pa noon pa yun kasi bago na ngayon ang rules. 3 plus 3, uwi ka ng Pilipinas, hindi ka na pwedeng bumalik dito, ganun dati. Tapos pagkatapos nga niya nung panghuli na 3 years niya at hindi na siya pwedeng makabalik dito, ang ginawa niya noon ay nag-TNT na raw siya. Kasi kasalukuyan yata na mga nag-aaral ng anak, malaki na ang gastusin. At hanggang ngayon, nandito pa rin siya. Bale, 6 years siyang legal, tapos 14 years siyang TNT. Grabe, no? Sa loob ng 14 years, tapos hindi ka nahuli. Samantalang yung iba daw, nakasabay niya mga nag-TNT, buwan pa lang o linggo pa lang ay nahuli na. May napakaswerte niya dahil sa loob ng 14 years ay hindi siya nahuhuli. Pero ang sabi niya sa akin ay wala na daw siyang pakialam kung mahuli man siya o ipahuli man siya. Kasi nga, tapos na sa pag-aaral yung mga anak niya. Tsambahan na lang talaga kung magtihinti ka man dito, kung mahuli ka kaagad. Kasi dito ay, pag nakagawa ka ng violation,
kunyari nahuli kang jaywalking, siyempre kakasuhan ka, di ba? Pag mumultahin ka, hihingan ka ng ID. Ngayon, kung wala kang maipakitang ID sa kanila, ibig sabihin nun, illegal ka, TNT ka. Hindi naman talaga basta-basta nahuhuli ang mga TNT dito. Kahit nga linggo, pag yung pumunta ka sa mga lugar na maraming Pinoy, ay nakakagala naman sila ng maayos at masisita ka lang talaga ng pulis dito pag may nagawa kang violation. Kaya ganun ang nangyayari. Kaya yung iba dito, tumatagal talaga. At yun lang yung, kung totoo man, yung kwento niya na ayaw na raw siyang pauwiin ng pamilya niya, pero parang ayaw kong maniwala sa ganun eh. Kasi sabi nga niya ay wala naman daw problema sa kanya kung mahuli siya. Ang gusto lang talaga niya ay dito na. Parang nasanay na siya sa buhay dito at parang ayaw na niyang umuwi sa Pilipinas. At meron naman tayong ibang mga kababayan dito na talagang sa totoo lang ay iba-iba naman talaga yung purpose ng pagpunta natin dito ng mga OFW dito sa South Korea. Bukod din yung gusto ko, bukod yung gusto ng iba. Meron kasi dyan na nag-a-apply dito sa South Korea, pag nandito na, pag yung alam nila na nakaipon na sila, kasi simula pa lang, pag alis nila sa Pilipinas, yung iba ay planado na kung ano talaga yung gagawin. Ang gagawin nila, pag yung alam nilang nakaipon na sila ng malaki-laking pera, kahit hindi natapos yung kontrata, yung iba nga, 3 years umuwi na. Ang ginagawa nila ay nagninegosyo na lang. Kaya iba-iba talaga yung gusto ng mga OFW dito sa South Korea. Katulad ng iba, pagpunta dito, yung iba talaga gusto na talagang dito, gusto na talagang magtagal. At marami akong mga kasabay dito nung simula nung umalis kami noong 2017. Yung iba nga ay nag-change visa na. Nagpalit na ng working visa, yung tinatawag na E7-4 na visa. Kapag nakakuha ka na ng E7-4 na visa, ay for life ka na magtatrabaho dito. Tapos yung iba naman ay nag-a-apply na rin ng E7-4 visa para magtagal sila dito. Kasi mahirap talaga sa Pilipinas. Pag uuwi ka sa Pilipinas at wala kang ipon, ay mahirap talaga. Pero kung may ipon ka naman, ay siyempre kahit papano, makakapagtayo ka halimbawa ng negosyo. at damihan ko na rin itong kwento ko, kasi kasi pumupunta pa ako ng Metrobank dati kasi nagpapadala ako ng pera dati nung 2017, nung bagong dating ako dito ay sa Metrobank sa Hewa. Doon ako naghuhulog ng pera, pambudget ng pamilya ko sa Pilipinas. At ito nga, may isa rin akong nakakwentuhan na halos nauna lang siya sa akin ng 1 taon. At yun, kwento-kwento, syempre, nagkakausap, mga Pinoy sa loob ng Metrobank. Ang sabi nga nung isa ay, nung pagdating daw niya dito sa South Korea, 6 months pa lang siya, ay yung asawa niya ay nagloko. At yung asawa nga niya ay nagtatrabaho sa pabrika. At ang bumengbang daw dun sa asawa niya ay yung supervisor. Supervisor daw sa pabrika, ang bumengbang dun sa asawa niya. Ay mabuti na lang at nalaman niya, may nagsumbong sa kanya at naghiwalay nga sila. Ayun sa kwentuhan namin. Tapos habang nagkikwentuhan kami, ay may biglang lumapit na babae sa kanya. Yung pala, girlfriend na niya. Ang bilis. Bilis lang mapalitan. At hindi ko na lang tinanong kung legal ba o EPS worker din ba dito sa South Korea yung babae. Pero ang tingin ko naman Hindi ko lang sigurado kung single din yung babae. Baka yung babae may asawa din sa Pilipinas. Kaya yan yung mga kwento ng OFW dito sa South Korea. At meron naman dyan yung isang kasabay ko na umalis noong 2017 pa rin, kwento na ulit. Nung naka 3 years na kami dito sa South Korea, hiniyayaya niya ako mag-TNT kasi malaki raw ang sweldo doon sa bandang Paju. Kalapit na ng North Korea yung Paju. Doon daw kami mag-TNT. Sabi ko, hanggat maaari, ayaw ko talagang mag-TNT. Sabi ko, magtsatsaga na mas maganda talagang legal, wala kang inaalala, wala kang iniisip na mahuhuli ka. Yung pala, bandang huli, nalaman ko na may kaso pala siya sa Pilipinas. Kaya pala siya nagbabalak mag-TNT at may parang kasi dalawa yung asawa niya Hindi pala dalawa. Yung unang asawa niya, may anak siya, kasal siya. Tapos parang ang nangyari,
parang nakukulangan yata sa sustento yung unang asawa niya doon sa legal. Tapos kasi may anak din siya sa pangalawang asawa niya, doon sa kinakasama niya ngayon, na isa rin ng anak niya. At parang ang nangyari, parang nung nandito siya ay parang ang sabi nung asawa ay pag umuwi daw siya, nung legal na asawa, pag umuwi daw siya sa Pilipinas ay ipapahuli siya, kakasuhan siya. Kaya ang ginawa niya ay nag-TNT na lang. Kaya iba-iba talaga yung mga kwento ng OFW dito sa South Korea. Kahit naman sa ibang bansa, ganun din. At yung iba nga dito ay tumatagal dito dahil nga iba-iba yung dahilan. Meron dyan, nagpapaaral ng college. Ikaw ba naman, magpaaral ka na sa college ng doktor, napakamahal ng gastos dyan. Kaya ganun ang nangyayari. Kaya yung iba dito, natatagalan talaga at halos ayaw nang umuwi. Yung iba naman, ang sinasabi ay kahit sa tingin nila pag umuwi sila sa Pilipinas ay hindi pa rin sapat yung naipon, pero napipilitan silang umuwi. Dahil nga ang sabi ng iba ay yung panahon na wala ka sa Pilipinas, yung panahon na nawala na magkasama kayo ng pamilya nyo, ay hindi na may babalik yun. Lalong-lalo na pag maliit pa yung mga anak. Kaya yung iba ay napipilitan na rin umuwi kasi nanghihinayang sila sa panahon na hindi nila nakasama yung pamilya nila. Bago ako umalis, sabi ko gusto kong magkaroon pa ng isang anak. Kaya ang ginawa ko noon ay, siyempre alam nyo na, tapos pag-alis ko sa Pilipinas, nung nandito na ako sa Korea, pagdating ko ng training center, sabi ng asawa ko ay hindi na raw siya dinatnan ng regla. Ibig sabihin buntis na siya. Ayun. Tapos nung nangyari noon, ang unang bakasyon ko noon, kasi nakalis ako ay 2017, ang unang bakasyon ko noon ay 2018. Nagbakasyon ako. Tapos noon, nakapagbakasyon pa ako ng 2019. Tapos pagdating ng 2020, kaya doon na nga sumahabog yung COVID-19 at ang hirap ng magbakasyon. Kasi dito sa company namin ay 10 days lang binibigay nilang bakasyon. Pag nagbakasyon ka noon ay quarantine ka ng 14 days. Kaya hindi ako nakauwi ng halos 3 years. 3 years kong hindi nakita ng personal yung pamilya ko. Kaya iba-iba talaga yung gusto ng mga Pinoy OFW dito sa South Korea. Yung iba gusto nang umuwi, yung iba naman ay gusto talagang tumira dito. At doon sa mga pupunta pa lang dito, pagdating nyo dito, ay dito nyo palang malalaman kung ano yung magiging desisyon ninyo sa buhay na bilang OFW dito sa South Korea. Kasi ako noon, dati noon, nung bago pa lang ako umalis, ang sabi ko noon ay kahit 3 years lang, kahit nung hindi pa ako nagkaka-employer, sabi ko noon kahit 3 years lang ako sa South Korea, okay na sa akin. Makapagpatayo lang ako ng bahay at lupa. Pero ang nangyari, pagdating ko dito ko lang napagtanto na kailangan ko palang pag-aralin yung mga anak ko. May ibang purpose. Kaya pagdating nyo palang dito, ay dito nyo palang malalaman kung ano yung magiging desisyon ninyo, kung uuwi na kayo o hindi pa.